Wala kang dalang cash pero pwede kang mag-uwi ng motor. Kahit wala kang dalang requirements, walang problema. Ito yung tindahan ng motor ng mga quality ang mga units at higit sa lahat, legal at legit lahat ng mga papel. Yung motor na binili mo, hindi mahahatak kahit hindi mo mabayaran. Bago natin simulan tong video na to, napansin namin na karamihan ng mga nanonood sa inyo ay hindi pa nakasubscribe at nakafollow sa mga pages ng Motor ni Juan. Mangyari po lamang kung hindi naman masyadong abala. Subscribe and follow na po sa ating mga channel at pages sa social media para hindi kayo nagpapahuli sa mga balita katulad nito. Maliit na bagay sa inyo, pero malaking bagay po sa amin. Ito nga pala yung Motorsangge PH. Marami nagpupunta dito, dumadayo pa galing sa iba't ibang mga lugar. Tulad ng mga nakikita nyo ngayon sa background ko, tuloy-tuloy ang punta dito ng mga tao. Ang Motorsangge PH kasi ilang taon na rin nag-ooperate ang business na to. Ang main na product nila ay mga repossessed na mga motor. Ito yung mga motor na dating pagmamayari ng ibang tao pero dahil sa hindi nila natuloy-tuloy ang hulog ay nahatak ng kasa o kaya ng bangko o kaya naman ng financing. Kaya ito, yung mga quality ng motor, yung mga halos bago pa at mga nakarehistro pa, karamihan, ay kinukuha ng Motorsangge PH para naman maibenta sa inyo. In that way, mas makakatipid kayo dahil instead of getting a brand new, ito significantly bawas na yung presyo pero yung quality maganda. Pero again mga brother dahil ito ay mga repossessed na motor, uulitin ko lang na as is where is ang lahat ng mga motor dito. But you are free to check kahit na gaano ka pa katagal mag-check. Pwede mo rin i-test ride to para siguradong bago mo ilabas ang motor mo ay na-check mo na at satisfied ka na sa quality nito. May iba't ibang payment options ang Motorsangge PH. Ito na nga, syempre pwede yung cash, GCash o kaya naman bank transfer. Mga good as cash yan Kapag ganyan ang usapan, madali lang kausap si Motorsangge PH, doon na lang kayo makipagtawaran sa mga presyo ng motor. So kumbaga, basta't yung mga payment method na yan ang gagamitin, may bawas pa at negotiable pa ang presyo ng mga units dito. Pero sabi ko nga sa intro natin kanina, pwede kang makapag-uwi ng motor kahit wala kang hawak na pera, wala kang ipon, o kaya naman wala kang requirements or kulang ang requirements mo. Dahil dito sa Motorsangge PH, pwede kang mag-installment or maghulugan kahit na kulang ang requirements mo at wala kang kinakailangan na ilalabas sa down payment. Paano nga ba yun? Na-discuss na natin to sa mga nakaraang video pero dahil patuloy pa rin na marami ang nagtatanong kung paano nga ba matitake advantage ang ganitong payment option, yung iba dito, napanood nyo na, pero yung iba, i-reiterate ko pa rin yung proseso para mas klaro sa inyo mga brother. Unang paraan is using your credit card. Yes, Motorsangge PH ang tanging tindahan ng mga used or second hand na mga repo motor na alam ko na tumatanggap ng credit card bilang form of payment. Ang ibig sabihin lang yan, dapat ang credit card or limit mo sa credit card or yung available credit mo is dapat covered yung presyo ng motor. Halimbawa, meron kang natipuhan ng motor dito, halagang 40,000 o 50,000. Dapat ang laman ng credit card mo ay nasa ganoong presyo din. Ang mangyayari niyan, isang swipe mo lang, uwi mo na yung motor mo. Again, wala nang CI, wala nang down payment, walang pinasang requirements, wala kang ika-cash out na kahit na ano dahil nga credit card na yung pinambayad mo. Magmamonthly ka na lang dun sa bangko kung saan galing naman yung credit card mo. That's option number 1. Option number 2, ito yung nagva-viral at saka napakarami nang nag-take advantage na itong option number 2 natin. May GCash ka. Check mo nga, may GCash ka. Yan, baka naman meron ka ng pambili ng motor pero hindi mo alam na nandyan na pala yan sa GCash account mo. Paano yun? Just open your GCash account. Tapos, meron yung dalawang option. Merong G-Loan at saka yung G-Gives. I-open mo yan parehas at tingnan mo kung meron ng offer sa'yo. Make sure mga brother na na-activate na yan hindi yung pagpindot mo, first time mo palang gagamitin, pag-appear nakita mo, may 125,000 ako. Hindi po. I-next nyo pa yan until you activate that feature ng GCash na yan. Ang mangyayari kasi niyan, dahil may offer na ang GCash sa'yo, hindi mo na kailangan mag-submit ng kahit na anong requirements. ID man yan, o kung anong mga payslip, o proof of billing, hindi na kailangan. At saka isa pa,
hindi mo kailangan maglabas ng pera dahil ang ipambabayad mo na nga is yung GCash offer sa'yo mismo. Ang mangyayari lang yan is si Motochangi PH, bibigyan ka ng QR code kapag nakapili ka na ng motor at iscan mo na lang QR code mo na, pipiliin mo yung G-Gifts option o kaya naman gagamitin mo yung G-Loan mo. And that's it. Bayad ka na sa motor. Kaya nga sabi ng mga ibang dumadayo dito, wala pang 1 minutes o kaya wala pang 5 minutes tapos na yung proseso. Nabayaran mo na yung motor, sa'yo na yung motor at pwede mo nang iuwi. Gaya nga ng sabi ko, para ka lang bumili ng sapatos, biruin mo yun. Scan the QR code, wala kang dalang kahit na anong pera pero meron kang offer sa GCash. Pag na-scan na yan, na-go through na, tapos na, turn over na sa'yo yung mga papel na kailangan mo, yung papel ng motor, magkakapirmahan na, uwi mo na yung motor mo. It's really as easy as that. Napakarami ng gumawa niya. Katulad nitong mga to, patotoo. Yun, may requirements? Wala pong requirements. May down payment? Wala pong down payment. May cash out? Wala pong cash out. Wala pong down payment. Wala. Meron po bang requirements? Wala rin po. May cash out po? Wala rin po. Wala rin po. Ano lang po ginamit natin, ma'am, na payment method? G-Gifts lang po. G-Gifts lang po. Yan. Matagal po yung proseso? As in, sobra po. Wala pa pong 1 minute. Kaya pa 1 minute. Madam, may hiningin down payment sa inyo? Wala po. May requirements? Zero cash out? Walang requirements? Legit? Yes, Legit. Nakuha to installment, no? Installment pero hindi mabigat kasi GCash, G-Gives lang pala. G-Gives. Hiningan ba kayo ng down payment? Walang down payment. May mga requirements kayong pinasa? Ano lang, ID lang. ID lang, for Kasi verification lang. Kasi, ang installment, kumarga na sir sa GCash, no? Opo. Mas matagal pa ako sa eh. Kaysa dun sa pag-process ng motor. Tama ba? Nagbigay po ba kayo ng down payment? Hindi po. Wala po. Requirements? Wala rin po. Cash out? Wala rin po. Ano lang po? G-Gives lang. G-Gives lang. Matagal sir yung proseso? Wala 5 minutes. 5 minutes lang, saglit ka. Ayan nga, nag-cash out po ba kayo? Wala. Meron po bang hininging requirements sa inyo? Wala po. Wala. Ang maganda pa nun, kahit taga saang lugar ka, pwedeng i-entertain dahil yung GCash offer sa'yo, it doesn't matter kung saang location ka. Punta ka lang dito sa Motochangi PH at may entertain ka nila. Etong mga to, mga dumayo pa. Boy Andres galing sa Tuguegarao City, Cagayan. Tugigaraw, dumayo talaga dito Yes sa Bulacan. po, sir. Galing po sa Santo Niño, Bilibirang, Binawan na rin sa taga Rizal pa si na ma'am. JR po, JR. JR from Cavite. Gabi, dumayo pa akong Cavite. Edwin, taga-asan kayo sir? Malaria, North Caloocan. Ang advantage of using the G-Gives or yung G-Loan feature ng GCash ay, yun na nga, hassle-free. Napakabilis ng proseso, walang kinakailangan ilabas na pera, wala rin kinakailangan na i-produce na dokumento. Pangalawa, if in case hindi mo mabayaran, wag naman sana, but if in case hindi mo mabayaran, sa kung anumang kadahilanan, kasi nagkaroon ka ng emergency, hindi mo siya mabayaran in 1, 2, 3 months, syempre may penalty yan. Pero, yung motor na binili mo, walang hatak. Di ba? Hindi siya marereposes. Bakit? Bakit hindi siya marereposes or hindi siya mahatak? Kasi, si Motochangi PH nabayaran na ni GCash. At wala ka rin kasulatan na pipirmahan na sakaling hindi ka makabayad sa hulugan ng GCash loan neto or ng G-Gives, ay ahatakin ng motor mo. Wala pong ganong kasulatan. Therefore, hindi ahatakin ng motor mo. Pero syempre, magkakaroon ng hit sa iyong credit standing, sa G-score, at syempre, magkakaroon ng appropriate penalties, yung mga late fees and all, na dapat maiwasan mo para kumbaga sa mga susunod na panahon, makautang ka pa. Diba? Kumbaga, napakinabangan mo na nga ngayon eh. Sa mga nagsasabi, ayoko na yan kasi may interest, ganito, ganyan. Totoo naman po yun. Lahat ng mga pautang, ng mga pa-loan, may interest yan. Pero ang advantage of using this feature, at least sa mga nakikwento ni Motochangi PH, di hamak na mas mababa ang interest ng G-Loan at ng G-Gives kumpara sa mga normal na financing at mga pautangan na nakagawian na natin. Normally sa mga financing, ang pinakamababa na niyan 2.5%. Minsan naangat pa yan hanggang over 4%. Pero sa mga interest rate na nakikita dito ni Motochangi PH, normally nagre-range lang yan ng mga 1.8 to 1.9%. So malaking diferensya yun mga brother, yung percentage na yun. Tapos, isa pang advantage, hassle-free pagdating sa payment. Kasi actually hindi mo na yan kailangan i-process na magbi-bills payment ka o kaya pipila ka sa mga payment center, hindi na. Sa due date mo na naka-assign sa'yo na makikita mo naman at ino-notify ka naman ni GCash, just make sure na may laman yung GCash mo. Halimbawa, ang magiging hulugan mo ay 3,000 per month para dun sa motor na kinuha mo.
just make sure na sa due date mo, on or before your due date, meron kang 3,000 sa GCash mo. Sila na mag-auto-deduct dun sa account mo. Napakaginhawa lang ng proseso. Sakali naman, pag-check mo ng G-Gives o kaya ng G-Loan account mo or ng offer mo ay mababa pa o kaya naman wala kang offer, walang problema yan mga brother dahil marami nang nag-walk-in dito. Ang offer lang noong una, 3,000, 6,000. Tapos, lumaglag pa nga sa zero. Ang ginawa nila at ang ina-advise din naman ng Motosanggi PH is continue using your GCash. So, bills payment mo, magpapagas ka, bibigyan ka ng mga pagkain, at kung ano-ano pa na pwede mong gamitin yung GCash, gamitin mo lang ng gamitin. Ang mangyayari niyan, mag-i-increase yung credit score mo at pag nag-increase yung credit score mo sa GCash, tataas din yung offer. May na-experience na kami dito. Mag-asawa, ang offer lang sa kanila 6,000 tapos nawala pa nga. Tapos naging 100,000. After 2 weeks yata yun. Ganun lang kaikling panahon. Ang ending, nakakuha sila ng motor nila na halos bago 3 years registered pa. Eto, tingnan nyo. Siya na mismo magkakwenta sa inyo. 6K Mm. na offer. And then, nung next na na-check, mayroon siyang 50K. 50, okay? Then nawala po siya. After nung napanood ko yung vlog, chinek ko po siya, wala na. Ako, dahil nga napanood ko yung vlog, chinek ko siya na nakita ko, siya, 100K. 100,000! Oh. Alright. Again mga brother, ang ma-advise ko bago kayo tumakbo sa Motosanggi PH, lalong-lalo na kung malayo pa ang panggagalingan nyo, i-check nyo na muna yung mga GCash account nyo. Kung meron kang G-Loan at G-Gives offer na pwede mong magamit na pambili ng motor. O kaya naman, i-check mo na muna yung available credit mo sa credit card mo. Maaari mo rin yung itawag sa iyong bangko. Bigyan mo sila ng heads up na gagamitin ko tong card na to sa ganitong merchant o siguro mga ganito yung gagastusin ko para siguradong hindi magkaroon ng problema yung transaction at hindi rin naman masasayang yung pagbiyahe mo. Gaya ng nabanggit natin dahil si Motosanggi PH ay isang legit business, hindi kayo tatakbuhan. Nandito yung pwesto niya, may pinangahawakan kayo tungkol sa mga motor na binayaran nyo. So anuman ang mangyari, meron kayong habol, hindi katulad sa iba o yung sa mga tabi-tabing mga tindahan o yung mga nakikipag-meet up na mga motor, hindi mo na alam kung ano nga ba ang sitwasyon ng mga papel ng motor na kinuha mo. Ang mga motor ng Motosanggi PH, yung mga repossessed na motorcycle ay nanggagaling sa bangko, sa kasa, at sa iba't iba pang mga repo warehouse na nakukuha ng Motosanggi PH sa mas mababang halaga. Kaya nai-offer din sa inyo sa halagang masasabi naman nating tapat na. Okay, again mga brother ha, lahat ng mga units dito, feel free to test, feel free to check, at sinasabi nga rin ng Motosanggi PH na magsama ka ng mekaniko para siguradong worth it at hindi mo pagsisisihan ang motor na binigay mo. Ang advice lang ni Motosanggi PH is once you buy the motorcycle, i-ano mo na kagad, ipa-PMS mo na kagad, change oil, tune up, palit ng gear oil, para lang sigurado na kumbaga fresh yung motor mo. Dahil itong mga motor na repo, kahit si Motosanggi PH, kahit yung mga bangko at kasa na pinanggalingan nito, ay hindi alam kung kailan nga ba huling itong pina-change oil nung mga nakaraang may-ari. Yan yung mga brother. And if you're interested naman, pagdating sa mga brand new motorcycles, meron ditong iba't ibang mga units from 125cc, katulad ng Basilica, 125 ni Bristol, Torino 125 ni QJ, meron ding ATR 160, yung mga ADX Fortress 160 hanggang sa mga Fortress 400, mga SRK 600, kumbaga hanggang sa mga big bikes na inline 4, meron din yan dito kay Motosanggi PH. Yan ang mga brand new na yan. Pwede yan sa cash o kaya naman installment basis. Yan yung magsasubmit na ng requirements. Pagdating sa mga brand new units ni Motosanggi. That's our feature for today mga brother. Paano nga ba makakuha ng mga quality na motor nang hindi ka naman nagagawas ng pera at hindi ka nagpo-produce ng mga dokumento bilang requirements. Ang alam ko, Motosanggi PH, meron yan. Para sa iba pang tips, reviews, and updates pagdating sa pagmumotor, be sure nakafollow kayo sa lahat ng mga social media pages natin, katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Till your next video mga brother.